Successful ang 5 gabi ng reunion concert tour ng Sex Bomb Girls na nagsimula noong December 4, 2025 sa Araneta Coliseum at huling napanood noong February 8 sa Mall of Asia Arena. Bawat gabi ay may iba't ibang pasabog na talaga namang sumurpresa sa mga pinalaki ng Sex Bomb. Sa round 1 ng kanilang concert ay naging bisita ng Sex Bomb sina Dingdong Dantes, Elias JTV, pati na rin ang Sex Balls ng Bubble Gang at ang former rival nilang EB Babes. Sa round 2 ay dumagdag pa sina Jose Manalo at Wally Bayola pati na rin ang bandang Mayonnaise sa listahan ng kanilang panauhin. Ang round 3 na dapat ang panghuling concert ng Sex Bomb kaya itinodo na nila ang mga naglalakihang bisita. Regine Velasquez, Glock 9 at ang hindi inaasahan ng lahat, ang Bini. Bigatin din ang mga naging bisita nila sa round 5. Ang Alamat, sina Jason D, Jaja Padilla, Icy Guerra at si Gary Valenciano. Subalit ang round 4 ang gabing tiyak na hinding-hindi malilimutan ng Sex Bomb Girls, lalong-lalo na ang leader nitong si Rochelle Pangilinan. Ito ang gabing naging pinakamaligaya ang mga fans na lumaki talaga sa piling ng Sex Bomb. Ang gabing nagpakita at nagparamdam na hindi kailanman kayang burahin ng panahon ang samahang nabuo sa loob ng mahigit 2 dekada. Sa gabing ito, sa gitna ng concert, muling nabuo ang isang pira-pirasong alaala. Muling nabuo ang 6 na Sex Bomb singers dahil sa emotional na pagbabalik ni Izzy Tarazona. Isang sorpresa na walang nakakaalam maging ang mismong Sex Bomb Girls. Nasa gitna ng kanilang performance ang Sex Bomb nang biglang may napansin si Rochelle na tila may nagaganap na tensyon sa audience area. Halatang hindi mapakali si Rochelle kaya ipinatigil niya muna ang kanilang pagkanta. Panganib ang unang pumasok sa isip ng Sex Bomb leader. Sa simula kasi ng concert ay muntik nang mabagsakan ng malaking kadena si Weng Ibarra kaya ganoon na lamang ang pag-aalala niya. Pero imbis na ambulansya o bumbero, isang pamilyar na muka ang lumitaw mula sa ibaba ng stage. Walang iba kundi si Izzy. Kaya mula sa kaba, nauwi ka agad ng takbo sa matinding yakapan at iyakan. Hindi lang kasi ito basta surprise appearance. Ito ay reunion ng mga pusong matagal nang naghihintay, lalo pat ito ang gustong-gustong mangyari ni Rochelle noon pa man para sa kanilang grupo. Ngunit bakit nga ba hindi na nakikita si Izzy sa Sex Bomb? Isang linggo bago magsimula ang round 1 ng Sex Bomb concert, naging mainit ang usapan sa social media kung makakasama ba ng grupo si Izzy sa kanilang reunion. Sa kasamaang palad, hindi siya nasilayan ng mga fans. Sa kaparehong araw, nag-upload si Izzy ng larawan niya kasama ang kanyang pamilya sa isang fast food chain. Kaya naman ng ibang Sex Bomb fans, hindi mapigilang ligawan si Izzy na sana ay makita naman siya sa round 2 ng concert ng grupo. Subalit ayon mismo sa kanya, nais niyang manatili sa landas kung saan siya dinala ng Panginoon. Kung babalikan natin ang history ng grupo at ibang interviews ni Izzy, taong 2009 noong mag-resign siya sa Sex Bomb matapos niyang maging miyembro ng Victory Church sa tulong na rin ng kanilang manager na si Joy Cancio. Nakilala umano niya si God noong mga panahong broken-hearted siya sa ex na si Michael Navarro, ang ama ng trans child niyang si Sofia Trazona at ang founder ng dance group na Philippine Island Assassins. Kakaibang pakiramdam daw ang naidulot ng pagdalo ni Izzy sa fellowship ng Victory Church. Minsan nga raw ay umaabot pa siya sa puntong ayaw na niyang lumabas ng simbahan. Kalaunan ay siya na mismo ang hindi naging komportable na magsuot at magsayaw ng sexy. Ipinagdasal pa raw niya ang kanyang nararamdaman noon. Hanggang sa ang Diyos na raw mismo ang gumabay sa kanya na mag-resign na sa Sex Bomb. Bagamat pinayagan siya ni Joy na wag nang kumanta at sumayaw, nanatili pa rin siya sa Day 17 hanggang sa magtapos ito noong 2010. Taong 2012 naman, nang ikasal muli si Izzy sa kanyang pangalawang asawa na si Alvin Aragon. Si Alvin ang kauna-unahang na-eliminate sa Starstruck noong 2004. Katulad ni Izzy, si Alvin ay isa ring born-again Christian at miyembro din ng Victory Church. 2016 naman nang magsimula na silang mawala ng proyektong mag-asawa dahil namimili na raw sila ng mga role. Kung sa tingin nila ay hindi nakalulugod sa Diyos ang role na gagawin nila, ay hindi nila ito tatanggapin. Sa puntong ito na raw naranasan ni na Alvin at Izzy na maglakad para lang makapunta sa destinasyon nila, ang maubusan ng mga gamit sa bahay upang ibenta para may pantustos sila sa araw-araw, at ang manghingi ng sabaw sa karinderya para lang malamnan ang kumakalam nilang sikmura. Kahit daw naging ganoon ang buhay ni Izzy, ay masaya pa rin siya dahil panatag ang kanyang kalooban sa piling ng Panginoon. Ilang taong naging tahimik ang buhay ni Izzy, hanggang sa dumating ang pandemic noong 2020.
Dito ay muli siyang nabigyan ng spotlight salamat sa kanyang anak na si Sofia Trazona. Kapag nag-upload kasi ng dance video sa kanyang TikTok account si Sofia, minsan ay kasama niya ang kanyang ina. Ang mother and son tandem nila ang naging dahilan upang makilala ng publiko si Sofia at makilala naman ng bagong henerasyon si IZ. Sa katunayan, dahil sa kasikatan ng mag-ina, ay nag-guest pa sila sa Kapuso talk show ng Mars Pamor noong December 31, 2020, sa variety show na Lunch Out Loud ng TV5 noong January 21, 2021, at sa iconic morning show na Unang Hirit noong February 27, 2021. At bagamat itinigil na umano ni IZ ang pagtanggap ng mga proyektong hindi nakalulugod sa paningin ng Diyos noong 2016, mukhang siya na mismo ang nakakamiss sa pagsayaw ng sex bomb songs. Sa episode ng Lunch Out Loud kung saan kasama niya si Sofia, ay makikita silang nagsasayaw ng The Spaghetti Song at Halukay Ube. Nakiget-get out pa nga siya habang sinasayaw ang awitin ng mga dati niyang kagrupo. Nag-guest din siya sa Kapuso variety show na All Out Sunday noong May 9, 2021 kasama si Rochelle, kung saan sumayaw sila ng mga awitin ng Pussycat Dolls. Kaya hindi maiwasang magtaka ng ilan sa mga fans nila kung bakit tila pa iba-iba ng isip o walang paninindigan si IZ. Ngunit tila nagkaroon sila ng kasagutan nang mag-guest siya sa Fast Talk ni Boy Abunda noong February 10, 2 araw matapos ang kanyang surprise appearance sa round 4 ng concert ng Sex Bomb. Sa Fast Talk, ibinahagi ni IZ ang behind the scenes ng gabing yon. Kwento ni IZ, galing pa siya sa live selling, kaya naka-casual outfit lang siya nang tumungtong siya sa stage. Humingi muna siya ng permiso sa asawa niyang si Alvin. Sabi ni Alvin, ipinag-pray muna niya ito. At nung naramdaman niyang ito ang guidance ng Panginoon, doon lang niya pinayagan ng asawa na pumunta sa concert. Marami ang natouch sa muling pagsasama-sama ng Sex Bomb Singers. Ang pinakatagos sa pusong sandali ay nung nagharap na silang dalawa ni Rochelle. Doon mo makikita na kahit gaano kalayo ang tinahak nilang landas, ang pundasyon nila bilang sex bomb ay hindi pa rin natitibag. Hindi aksidente, Kaya ko, yung pagka-pray ko, matagal pa. Pero hindi ako maghintay. Makasama ka lang namin. Pero pinibigyan. Pinibigyan agad. Hindi namin binigay. Pero yung protection na binibigay mo sa amin, walang na-aksidente kanina. Tapos nandito ka. Dito ka. Akala ko matilang pa yun. Ngayon na pala yun. Sana pinag-join kita. Hindi nyo sinabing pastel pala dapat. Nakikanta rin si IZ ng ballad song nilang Day 17. Sinuyod din nila ang 360-degree stage upang batiin ang mga solid fans nila na nasa Mall of Asia Arena. Habang kausap si Tito Boy, hindi napigilan ni IZ na aminin na habang nasa stage siya ng concert ay nakaramdam siya ng longing o pananabik na muling makasama ang mga kaibigan. Naging emotional din si IZ nang sabihin niyang miss na niya at mahal niya ang Sex Bomb. Pagkatapos ng interview, iisa ang naging hatol ng karamihan sa mga netizens. Si Alvin ang pumipigil kay IZ na mag-perform muli kasama ang Sex Bomb. Reaksyon ng mga nakapanood ng episode ni na IZ at Alvin, mabigat daw panoorin ang interview nila dahil sa presensya ng aktor. Pakiramdam daw nila ay nagpipigil lang si IZ sa mga sasabihin nito sa interview. Isa pa sa mga question nila ay ang pagdadasal ni Alvin bago payagan si IZ na dumalo sa concert ng mga kaibigan. Nagmukha raw kasing robot na di-remote si IZ na sunod-sunuran sa asawa. Nang sumailalim sa fast talk ang dalawa, inamin ni Alvin na siya raw ang boss sa relasyon nila. Under kay Mrs. o boss ni Mrs.? Boss ni Mrs. Hinala tuloy ng mga netizens, hindi ang pananampalataya ni IZ ang pumipigil sa kanya na makipag-reunion kundi mismong si Alvin. Sa pagsasaliksik ng aming team, mukhang may katotohanan sa agam-agam na mga netizens na gusto talagang sumama ni IZ sa reunion ng Sex Bomb, subalit may pumipigil lamang sa kanya. Isa sa patunay rito ay ang comment ng isang fan na nagsasuggest na sumama na lamang si IZ sa singing prod ng concert kung ayaw niya talagang sumayaw. Binigyan ito ng care react ni IZ. Nag-reply din si IZ sa isang fan na nagsabing nirerespeto niya ang desisyon ng dating Sex Bomb singer kahit gusto niya itong makita sa reunion concert ng grupo. Reply ni IZ, gusto ko rin silang makasama.
Nag-viral din ang text ng kanyang anak na si Sofia matapos ang surprise appearance ni IZ sa concert ng Sex Bomb. Text ni Sofia sa ina, proud at masaya siya para sa kanya. Sa kabila daw kasi ng lahat ay nanindigan pa rin siya kung ano ang tama. Ibig sabihin ba ng text ni Sofia ay may mali talagang nangyayari sa loob ng pamilya ni IZ kaya umabot pa siya sa puntong kailangan na niyang manindigan? Well, may separate topic tayo para dyan. For the meantime, ito muna ang komento ng mga netizens tungkol sa naganap na interview ni na IZ at Alvin sa Fast Talk. Dito sa interview, madarama mo si IZ. Hindi naman sa nang babash ng religion pero bakit parang may something kay Alvin na parang wala na lang magawa si IZ kahit gusto niya. Controlling at manipulating yung ginagawa sa kanya na parang sabi sa Bible, kailangan ng babae magpasakop sa asawa niya, kailangan maging sunod-sunuran. Ibang magsalita si Alvin lalo dyan sa interview. Medyo nashock lang ako na pati yung pagsabi niya na iniwan siya ng first husband niya. Kasi kinukwento niya kay Kuya Boy yung love story nila. Si IZ nakangiti lang pero ramdam mo yung hiya. May moment na pinipigilan niya si Alvin sa mga sinasabi niya pero hindi niya kayang pigilan. Pero anyways, na-share ko lang naman ang lungkot ni IZ. Pero salamat pa din sa round 4 na kompleto ang Sex Bomb Singers. Mas okay pa yung asawa ni Sunshine, super support sa kanya. Gustong gusto niyang pumunta simula pa lang. The way she speak, the longing at ito yung mga kasama niya before, na-miss ko sila, ramdam mula sa puso yung gustong gusto niya talagang pumunta. Now, mas naintindihan ko na hindi lang dahil sa religion niya kung bakit hindi siya nakaka-oo agad na pumunta sa concert. Mararamdaman mo sa kanya yung gusto ng puso niya na sana nandoon din siya na nagpe-perform kasama ang mga Sex Bomb girls. Pero halatado na may pumipigil sa kanya. Nanood kami ng round 4 noon. The girls were thanking the husband for letting IZ attend and go up the stage. I have nothing against their practice of their own faith pero ang off lang for me and for us na marinig na sinabi nilang thank you daw sa asawa ni IZ sa pagpayag na pumunta siya doon. Na para bang walang sariling desisyon si IZ. Si Alvin pala ang nagde-decide para kay IZ. Parang control niya si IZ. Kaya pala yung speech ni IZ preaching style, not against sa word ni God. But sana yung speech niya is connected sa group. It's okay to say a little God's word, pero yung tipong nag-preach ka na, medyo no na sa akin. May tamang venue and situation kasi sa ganon. May opinion. But parang gustong sabihin ni IZ na na-miss kong sumayaw. Pero sinabi na lang niya na na-miss niyang mga hugs eme. Nothing wrong magpaalam to attend the event. Ang weird lang na kailangang ipag-pray pa. Pero di ba may TikTok si IZ? Minsan nagsasayaw din, yun worldwide audience pero okay lang. Sana si Alvin na lang ang pinaakyat, mas want niya hata. Parang lahat ng nag-comment dito, iisa kami nang naiisip. Halata kay IZ na kontrolado yung mga sagot niya. Nakikita ko na narcissist. Opinion ko lang yun na, wag magalit. Something fishy sa husband niya. Dati ba tong addict? Ngayon lang pinayagan. For sure, round 1 pa lang gusto na ni Izing sumama sa mga kagrupo pero may pag-aatubili at halatang hindi siya pinayagan. Sign na manipulative and narcissist yung Alvin. No wonder kaya nagkaroon ng lamat yung relasyon ni Izzy at nung anak niya. Dapat si Izzy na lang ang in-interview. Hindi na sana sinama yung asawa. Yan tuloy, alam na namin kung bakit hindi nakasama sa concert si Izzy. Di ko alam kung religious or believer tong si Alvin. Kaso parang OA na. Hindi ko alam kung ako lang ba pero parang may something na pag ganito yung asawa mo. Nakakatakot talaga ang mga controlling na tao. Kunwari maka-Diyos pero manipulator pala. Why do I feel like Izzy is holding back sa mga sasabihin niya? Like she's being careful sa mga sasabihin plus the way Alvin looks at her whenever she shares something. I don't know lang feels like something is off between the two of them. I can really feel sa mga gustong sabihin ni Izzy but she can't. Why parang may something kay Alvin? Parang ako budoy na may pagkakiboloy. Always remember guys, bago natin nakilala ang mga partner natin, may sariling mundo sila. Hindi pa sa atin umiikot ang mundo nila. May past, may passion, may longing for memories. As long as hindi naman nakakasama sa kanila, payagan din sana natin silang makabalik kahit paminsan-minsan lang. Hayaan din natin silang lumingon sa pinanggalingan nila. Hindi naman yun kabawasan sa atin. Pinag-pray yung pag-akyat sa stage. Si OA Alvin Aragon. Crush ko yan noon sa Starstruck days. Pero iba na ngayon. Iba na ang gesture. Something's off. Nagbasa ako sa comment section and I agree with them. Iba ang kilos, iba ang galaw. Parang hawak sa leeg si Izzy. Ewan ko ba? Ang layo-layo sa asawa ni Sunshine. Sports lang. Ang swerte ni Sunshine, very supportive si Vice Gov sa kanya.
Feeling ko asawa ni IC seloso. Peace! Parang feeling ko it's not about her faith and devotion. Parang in control yung guy sa kanya. I don't know lang ha, may something. Marami pala tayong nakapansin na may something nga dun sa husband ni IZ. Paulit-ulit si IZ na namimiss niya ang mga kasamahan niya noon at ang tagal nilang magkakasama. Pero si Alvin parang kontrolado niya lahat ng sasabihin ni IZ. Something went wrong ha? Feel ko, gusto ni IZ na umattend pero binabawalan lang siya ng partner niya. Nakabantay si Alvin sa lahat ng sinasabi at mga sasabihin pa ni IZ. Very attentive. Na para bang kapag may sinabi na hindi naaayon sa napag-usapan, agad-agad siya makakasabat eh. Mukhang asawa ni IZ ang pumipigil sa kanya kaya hindi na siya makakasama sa sex bomb. Mukhang mahigpit sa asawa at gagamitin pa ang religion. Napakaseryoso at higpit ng mukha ng asawa ni IZ. Sa kabila nito, patuloy ang tagumpay ng Sex Bomb Girls dahil ang reunion tour nila ay aabot sa iba't ibang sulok ng mundo gaya ng UAE. At syempre, nakatakdang maganap sa mga susunod na buwan ang Round 6 ang kahuli-hulihang concert nila. Pero sa puso ng mga fans, ang Round 4 ang mananatiling pinaka-espesyal dahil sa wakas ay naganap ang tila imposibleng mangyaring complete reunion ng Sex Bomb singers. Isang paalala ito na ang pintuan ng tunay na pagkakaibigan ay laging mananatiling bukas. Pero sana ay walang katotohanan sa espekulasyon ng mga netizens tungkol kay Alvin. Kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo ba ay si Alvin talaga ang pumipigil mismo kay IZ o mismong ang pananampalataya niya? Kung pananampalataya o ang relihiyon niya naman ang pumipigil sa kanya, bakit nananatili pa rin siya sa pagsayaw ng mga worldly songs sa social media? Pag-usapan na natin yan sa comment section. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest showbiz happenings. Salamat!